Ito nga yung pangarap kong motor. ADB 160. Bagay ito sa mga adventure na pinagagawa ko. Ngayong araw na nga yung pagkuha natin kay Nognog. Yan yung naipangalan natin sa kanya dahil maitim nga siya. Meron din palang kulay pula dito pero mas ideal yung itim. Kailangan mo nga magbayad dito bago mo mailabas yung motor. Gandang-ganda nga ako dito sa ADB na to. Na kung saan, pag napasakin to, wala na akong babaguhin sa motor na to. Hindi totoo yan. Meron nga tayong kasabihan na bumili tayo ng motor para makatipid tayo. Totoo nga bang nakakatipid tayo pag may motor na tayo? O isang joke lang talaga yung mga pangako na yun? Eto yung kukunin mong motor dahil ito wala ka nang babaguhin. Pagkalipas ng isang buwan, hindi pa nga tapos yung warranty kung ano-ano nang pinagkakabit mo. Bago nga mailabas yung motor, may demo muna. Para alam din natin gamitin kung paano buksan yung upuan, yung susian, at kung paano natin paandarin to. Pagkalabas nga nito, kailangan na natin kaagad i-banking. Hindi, joke lang. Hindi naman tayo talaga nagbabanking-banking. Tamang long ride lang talaga tayo sa malalapit at malalayo. Syempre dahil bago, kailangan mo din tanggalin yung plastic sa windshield na kung saan satisfying nga ito pakinggan. Pagkalipas nga ng ilang araw, wala talaga tayong babaguhin. Magpapalagay lang tayo ng crash guard para hindi magasgasan yung motor natin pag sumemplang. Total, nandyan ka na din naman sa shop. Magpakabit ka na din ng ilaw para isahan na lang at hindi ka napipila ulit. Sayang din kasi yung crash guard pag walang kasamang ilaw. Alam mo yun, sa sobrang busy mo, kailangan mong pagkasyahin yung oras mo kaya sinabay mo na din yung ilaw. Bali mumurahin lang naman yan. Tingnan nyo na lang yung presyo kung magkano yan. Bali hindi talaga tayo maglalagay ng mga kung ano-ano mga tol. Bali crash guard lang talaga yung ilalagay ko pero nadamay lang tong ilaw. Ang nangyari kasi habang nagkakabit, tinititigan yung motor tapos biglang nagkaroon na ng kulang. Kaya kayo, wag na kayo magkape habang nakatitig sa mga motor nyo. Dahil habang tinititigan nyo yan, lalong nagkakaroon ng kulang yan. At kapag nagkaroon na ng kulang yan, sigurado mapapagastos kayo dyan mga tol. Meron din pala nakadisplay tuka dito kaya damay na din pala tong tuka niya. Maganda kasi. Teka, parang hindi na yata tayo nakakatipid dito sa motor na to ha. Eto na nga yung naging itsura niya. Lalong umangas at pwede na talaga tong pang long ride sa malalapit. Maganda nga yung ilaw na yan dahil maraming pwedeng gawin dyan. Maraming iba't ibang kulay na pwede mong pagpilian dyan. May mas maliwanag, may fog light, at kung ano-ano pa mga tol. Ito na nga yung pinaka-fog light niya, kulay dilaw. At ito na yung pinakamaliwanag niya, sobrang nakakasilaw. Napansin ko lang din kulay bronze yung mugs niya. Naisip ko mas bagay dito yung kulay silver para lalong umangas. O di kaya kulay green. Parang ganito oh. Kulay puti nga siya pag may ilaw pero kulay green naman siya pag madilim. Yung mga pangako mo sa sarili mo na last na pyesa na yun, pwede namang last na ulit to. Paano kaya kung pumunta na lang ako doon kay Tinapay para magpagawa ng bagong kulay ng mug? Kasi ganyan kaangas yung mga gawa nila mga tol. Kapag dumilim, kitang-kita nga yung kulay green. Ano nga tawag dyan? Glow in the darkness. Pero di ba napakaganda naman talaga. Lalo tuloy ako napapaisip kung kailangan ko na ba talagang pumunta para magpapalit ng bagong kulay sa mugs ni Nognog. Tiningnan ko nga sa mapa, nasa 277 Tulyahan Road lang sila sa Caloocan. At ipuntahan ko na lang kaya bukas para makasigurado na akong mapapalitan tong mugs na to. Tsaka promise, last na upgrade ko na talaga yun, hindi na ako magpapalit.